Mga pag-aaral ng kanyang mga banal at hindi nagkakamaling mga salita. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay muli po nating susulyapan ang aklat ng mga awit. Sa mga nakaraang pag-aaral po, ay tinalakay na natin ang ilang bahagi ng aklat na ito. Lalo na po kung inyong maaalala ang series natin sa Songs of Ascent. Ngayon po, tututok naman tayo sa unang 6 na kabanata. Mga kabanatang hitik sa katotohanan at aral na nagpapalalim ng ating pananampalataya. Marami na pong mga mananampalataya noong una ang pinagpala sa pamamagitan ng aklat na ito, at dalangin po natin na ganoon din ang mangyari sa atin ngayon sa tulong at awa ng ating Panginoon. As we read Psalms 1 to 6, let us all be reminded that we're not just going through verses. We're actually getting to know God. These psalms should do more than stir our emotions. They should reveal the true nature of God. They should remind us that indeed He is real, that He is near, that He is involved, that He is reigning and ruling over all things, and that He is trustworthy. That's why this study matters. As R.C. Sproul once said, theology, the study of God, is not a luxury for the intellectual elite. It is the foundation upon which we build our lives. And as Daniel 11:32 declares, the people that do know their God shall be strong and do exploits or take action. It's clear here that knowing the Lord is deeply tied, deeply connected to the strength and steadfastness of a believer. Ganyan po kahalaga itong pag-aaral na ito. Now let's take a quick look at how each chapter talks about God before we dive into the first one, the first chapter. Psalm 1 sets the tone not only for the first 6 chapters, but for the entire book. It draws a sharp contrast between the righteous and the ungodly, the wicked, the unbeliever. True blessedness, brothers and sisters, is not found in success or approval, but in delighting in God's Word and obeying Him. Binibigyang diin dito na ang matuwid ay tulad po sa punong kahoy sa tabi ng tubigan. Malalim ang ugat, sariwa, matatag, at hitik sa bunga. Dahil po, ang buhay nila ay nakaugat sa katotohanan ng Diyos. Samantalang ang masasama ay para daw walang direksyon ng buhay, madaling tangayin kung saan-saan, kung ano uso, kung ano ang sinasangayunan ng marami, doon sila. At isang araw haharap sa paghatol. Paalala ito, mga kapatid, nakilala ng Diyos ang sariling Kanya at ang buhay na nakasalig sa Kanyang salita ang siyang tanging may tunay na kagalakan, tanging may tunay na kapayapaan at tibay ng pananampalataya. Meanwhile, Psalm 2 reveals God as the sovereign King and covenant-keeping Father. Though nations rebel, He remains enthroned.
installing His Son as King. Pinapakilala naman po dito sa kabanatang ito ang Diyos bilang makatarungan, banal, at mahabagin. Inaanyayahan tayong magpasakop kay Kristo nang may buo pong paggalang at takot at humanap ng kanlungan tangi sa Kanya lang. Sa Kanya lang, mga kapatid, wala nang mas ligtas na kanlungan kundi Siya lang. Tandaan natin yan, Siya lang. Huwag kang tumakbo sa bisig ni numan. Walang katiyakan, walang kaligtasan sa bisig ni numan. Matagpuang kanawa na nangangalong at namamahinga payapa sa bisig ng ating Panginoon. Lahat ng nangyayari po ay nasa ilalim ng Kanyang plano ayon din sa Kabanatang 2. At ang tunay na kapanatagan ay nasa masayang pagsunod sa Kanyang anak. Now, Psalm 3, on the other hand, reminds us that God is our shield and sustainer. Sa gitna po ng panganib, binigyan si David ng kapayapaan ng Diyos. Psalm 3:3, "But thou, O Lord, art a shield to me, my glory, and the lifter of mine head." Oh, we too, brothers and sisters, can rest in that truth. Hindi lang ito kapanatagan na pwedeng angkinin ni David. Tayo din po, ay pwedeng yumakap sa mga katotohanan ito at magdala ng kapanatagan sa atin. Psalm 4 shows God as a judge who hears prayers and gives peace the world cannot offer, the world cannot give. Psalm 5 presents God as holy and merciful. Sabi po ni David sa verse 4 of chapter 5, "You are not a God who takes pleasure in wickedness." Ngunit gayon pa man po, tinatanggap ng Diyos ang mapagpakumbabang lumalapit sa Kanya, bagamat hindi Niya magagawang tikisin ang kasamaan ng tao. Pero kung ikaw ay durog at lumalapit ng may buong kapakumbabaan sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Amen? Oh, what a promise. Finally, Psalm 6 reveals God as healer and forgiver. David cried out in pain, and God listened. His grace comforts the brokenhearted. Together, these psalms paint a powerful portrait of God, inviting us to love Him more, inviting us to trust Him and lean on Him in every season. Lean on Him in every season of our lives. Mangalung tayo, magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng yugto, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya dalangin ko, mga kapatid, na gamitin ng Panginoon ang mga pagbubulay-bulay na ito upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at mas makilala pa natin Siya. So, simulan po natin dito sa unang kabanata. God looks at the heart. Alam po ba natin yun? Did you know, brothers and sisters, that Filipinos spend more time on social media than any other country in Asia Pacific? Kaya marami yung mga foreign vloggers dito. Dahil ang hilig-hilig ng Filipino na tignan at silipin ang mga pinopost nila. In fact, over 86 million Filipinos are active online. And while digital connection, understandable to a certain extent, kasi marami ring Filipinos are abroad. Di ba?
So while digital connection helps us stay close to loved ones, it also reveals a deeper challenge. We live in a world obsessed with image. We curate, we edit our online presence to gain likes, approval, and attention. Showing only the good, hiding the messy, hoping that that's enough. But before God, the curated self is not enough. He's not impressed by appearances. Rekta po siyang tumitingin kasi sa puso. He sees behind the mask. He sees through the facade. He knows us fully. He discerns the heart. And this is the message of Psalm 1. It presents two paths. The way of the righteous and the way of the ungodly. And the verdict is clear. The Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. And it's not about external behavior. It's about the condition of the heart. Ang puso po, ang tunay na sukatan ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Pwede po nating dayain ang kapwa natin tao, pero hindi ang Diyos. Bukod dito, hindi rin natin kayang gawing matuwid ang sarili sa sarili nating lakas. Pwede nating pikein, pero yung totoong lagay ng puso, hindi natin kayang baguhin yun. Kailangan natin ng magbabago ng puso natin. Binago, binuhay, pinuspos ng Espiritu ng Diyos. At ang Diyos, na lubos na nakakaunawa sa laman ng ating puso, siya rin po ang nagbibigay ng biyaya at siya lang ang pwedeng magbigay ng biyaya upang tayo'y makalakad sa tamang landas ayon sa kanyang kalooban. It is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Philippians 2:13. Another way, let's look at the way of the righteous. Verses 1 to 3. Let us read verses 1 to 3 of Psalm 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. Madaling ma-distinguish. Ngaaring hindi para sa atin, pero para sa Diyos. Kasi, again, He could read our hearts. Pwede nating madaya ang isa't isa, pero ang Diyos, nababasa niya ang ating puso at alam mo rin sa sarili mo. Kung ikaw ba ay maituturing na righteous, o kung ikaw ay maituturing na ungodly. Maraming ungodly nasa loob ng simbahan. Baka nasa isip mo yung mga nasa labas. Hindi po. Nasa loob ng simbahan ang maraming mga ungodly or unbelievers. Now, it is clear from these verses that we have just read, brothers and sisters, that the righteous are not merely known for avoiding sin. They're known for loving and delighting in what is good. Their hearts are drawn to God's Word and find joy in it. Not because they're trying to earn anything, but because they've already been transformed by His grace. Naakit ka ba sa salita ng Diyos? O kaya ka nandito, kailangan kang nandito? Tinitingnan mo ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos na siyang nagsusustina ng buhay mo? Panginoon, kung hindi mo ako pagpapalain ng iyong salita, kung hindi mo ako tuturuan, kung hindi mo ako pakakanin, ako'y mamamatay. Sabi ko nga, yung mga plastic,
Alam problema yan. Laging sariwa ang dahon yan. Oh? Yung mga tunay na halamang may buhay, minsan tuyo, minsan naluluoy. Mas maganda pang tingnan yung plastic kaysa sa halamang may buhay. Ang malaki lang problema, plastic. Walang buhay. Walang buhay. Ang halamang may buhay, kailangan niya araw-araw ng tubig, ng araw, na lahat ng kailangan upang siya'y masustinahan. Kaya kapag ka ang isang tao nagpapakilalang mananampalataya, pero hindi nangangailangan ng salita ng Diyos, plastic yon. Amen? Remember, brothers and sisters, obedience does not come first. New life does. Regeneration precedes the obedience. Meaning, a person must first be spiritually regenerated by God before they can truly obey God. Before they can genuinely follow God. If a person has not yet experienced the new birth, except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God, John 3. If a person has not yet experienced the new birth, even their prayers are an abomination in the sight of God. Proverbs 15:8 and 28:9. Even their sincerest and well-intentioned efforts for their family, for example, are detestable in the eyes of God. Proverbs 21:4. Oh, nananalangin, pero walang binagong puso. Kasuka sa paningin ng Diyos. Pwedeng manalangin ng ungodly eh. Oh, pwedeng maging mabuti siyang provider sa pamilya niya. But the plowing of the wicked is an abomination to God. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi sapat na okay ka sa labas. Dahil ang tinitignan ng Diyos, yung loob, yung ating puso. Now, bakit mahalaga ito? Bakit hindi dapat ang concern lang natin ano yung ginagawa natin? O ano ang dapat nating gagawin? Bakit ang dapat na itinatanong natin ano ang totoo kong minamahal? Ano ang totoo kong iniibig? Sa anak ko talaga akit? Bakit yun ang dapat na tanong? Mahalaga po ito dahil muli, ang Panginoon ay hindi lang tumitingin sa ating gawa, kundi sa laman at itinitibok ng ating puso. Alam niya kung ano talaga nagbibigay saya at pinagpapahalagahan natin. Ang tanging ang taong nakaranas lamang ng pagbabago sa kanyang kalooban ang makapagtataglay ng tamang diwa and the right motivation. The way of the righteous, the stability of the righteous. Let us read verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth shall prosper. Now this reveals the evidence of the kind of life the righteous person lives. They are compared to a tree planted by the rivers of water, meaning they're not merely surviving, but truly thriving. Hindi mairaos lang. Ay, nako. Anong oras kaya matatapos tong ang hirap tiisin na pagsamba nato? Ay, habang manalangin ni Pastor, ano ba yan? Nagpakanta pa ng additional na song. May lakad ako mamaya. My. Hindi yata yan ang itsura ng righteous or genuine believer na ating pinag-aaralan. You see, the roots grow deep, drawing strength and nourishment from God's Word.
And no matter the season, they remain steady, bearing fruit, and never withering. Hindi maluluoy kasi hindi lumalayo sa source ng kanilang kalakasan. Pagka nakakita ka ng Kristiyano na lukot ang muka, parang walang kapag-apag-asa, malayo yun sa salita. Ako na makakapagsasabi niyan dahil ang mananampalataya, kahit nasa gitna ng pinakamadilim na dinadaanan niya, magsa-shine ang mukha niya. Dahil ang pag-asa niya, wala sa ano pa man sa labas niya, kundi nasa Panginoon niya. I'm telling you. Oh, praise be to God. Now, the key word here is the word planted. Meaning this tree did not grow by chance, but was purposely placed by the hand of the sovereign God. Ibig sabihin, hindi dahil sa pagkakataon lamang o di kaya naman ay dahil sa sariling pagsusumikap natayo ang puno sa tabi ng tubigan, kundi dahil sa biyaya at kalooban ng Diyos. Gayon din po mismo ang buhay ng mananampalataya. Hindi ito nakatanim sa pabago-bagong karunungan at ideya ng tao, kundi sa matibay at hindi maititinag na pundasyon ng salita ng Diyos. Kahit anong nangyayari sa paligid niya, ang mananampalataya hindi maniniwala dyan dahil ang pinaniniwalaan niya lang ang iisang katotohanan ng alam niya, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Marami dito, kailangan magpatingin sa doktor kasi stress na stress. Bakit? Kababasa ng balita. Amen. Nakaka-stress. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Amen. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Saan ka titingin? Sa mukha ng ating Panginoon. Nabasa mo ng from cover to cover ang Star, Philippine Daily Inquirer. What else? Manila Bulletin. Tapos, hindi mo nasilip ang salita ng Diyos. No wonder! Lukot na lukot ang mukha mo at tuyon-tuyo ka. Dahil yung kakaunting lakas na meron ka na wala pa. Dahil na-stress ka. Amen? Paano mo sinisimula ng iyong araw? Do you intentionally wake up early in the morning just to be with the Lord in meditation, in prayer? Do you do that? Or for that matter, kung ikaw night person, sa gabi, do you stay late at night? Para lang makipag-commune sa Panginoon. Baka yun ang problema. Hindi talaga yung mga circumstances natin. Baka yun ang problema. Now, hindi lang ito. Yung phrase na rivers of water dito ay kumakatawan sa patuloy at walang patid na pagsusustina at pagbibigay kalakasan at buhay ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita, sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu at ng Kanyang di nagmamaliw na mga pangako na nagbibigay buhay sa kaluluwa at nagpapalago nito upang magbunga. Hindi po ito larawan ng isang mababaw at di tumatagal na espiritualidad. Di ba yung iba, yung talagang grabe, sa una, sigla-sigla. Nagdo-dawn watch pa, talaga naman. Maaga mga gumigising. Magpe-prayer, tapos pupunta pa sa trabaho. Babalik pa sa church sa hapon. Tapos na naubusan na ng gasolina, wala na. Kasi hindi sinusustinahan ng Diyos. Hype lang. You see. Hindi po ganon ang isang tunay na matuwid, tunay na mananampalataya. Psalm 145, sa Psalm 145, makikita natin ang napakalaki pong pagkakaiba ng righteous sa ungodly.
Sinasabi po ng psalmist, tignan natin yung 4 to 5, the way of the ungodly. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Now the image of chaff, light, hollow, and easily blown away, perfectly represents ungodly, the ungodly. They are not rooted in God's word. So their lives lack stability, direction, and substance. Hindi tulad ng punong nakatanim sa tabi ng tubigan. Ang masama ay madaling tinatangay ng pabago-bagong hangin ng sirkumstansya. Parang hunyango. Kung sino kasama, yun siya. Hindi niya pwedeng panindigan ang pananampalataya niya kahit saan mo sa dalin. Nakakatakot yun. Kaduda-duda yun. Kung ang kasama mo ungodly, okay lang. Ungodly din ako. Mapakadali kong mag-adjust. Hindi po. Hindi matitikis ng tunay na mananampalataya ang wickedness, you see. So tinatangay ang ungodly ng pabago-bagong hangin ng sirkumstansya, kaganapan sa paligid niya, pagka maginhawa, walang problema, ang ganda ng ngiti niya. Subukan mong makabalita siya na pwede na may cancer siya. Hindi pa natitiyak na may karamdaman siya na nandun lang yung mga symptoms. Ala na. Now, I'm not saying na ang mga mananampalataya hindi marunong ma-discourage, hindi marunong matakot. Pero alam nating hindi yan ang takbo ng ating buhay. Buhay ang aking Diyos at may magagawa ang aking Diyos. Yun ang ibig po nating sabihin. Na itong madaling madala ng hangin ng sirkumstansya, ng impluensya ng iba at ng mga pangyayari sa buhay at ng kasalanan. Hindi na po yan bago. That's not new. Even during the time of the early Christians, many who claim to be believers quickly changed, quickly abandoned their faith when it was no longer favorable or convenient for them. Now regarding this is what Eusebius said. Minsan sinasabi nila, si Eusebius ang father of Christian history. Ito sinabi niya, for the spirit of the heretics was at that time so powerful that many who had been reckoned among the believers were led astray into their way of thinking, and from the very first began to abandon the faith of Christ and to deny the truth. Many of those who had suffered for the name of Christ afterwards fell away in times of trial and had no part in the future salvation. Kasing tanda na ng Kristyanismo ang mga taong nagpanggap na mananampalataya. Pero nang hindi na kumbinyente ang magpakilalang mananampalataya, nagpulasan, nangawala. Lumitaw ang tunay na kulay. Or similarly, when being known as a Christian seemed advantageous, many easily claim the faith that they did not truly understand or experience. Ang dami biglang nagpapakilalang Kristiyano nung mukhang bentahin na ang magpakilalang Kristiyano. If you know your Christian history, alam ninyo na dumating yung panahong kinilala na ni Constantine ang Christian faith. In fact, ito ang naging relihiyon ng buong Roman Empire. Aba, bentahin na maging Kristiyano. Aba, biglang-bigla, yung kakaunting mga Kristiyano, dumami. Ito po ang sabi ni Augustine tungkol dyan. People who, when the church was persecuted, were content
to be outsiders are now coming to us with no other reason but that the name of Christian has become popular. Oh my. Kaya sinabi ko, marami sa mga ungodly nasa loob ng simbahan. Marami sa mga unbeliever nagpapakilalang Kristiyano. Sabi nga ni Pastor Brad, only time will tell. Ang panahon lang magsasabi kung sino tunay at kung sino ang plastic. Gayong pa man, mga kapatid, may pero. Ano yung pero? The Lord knows. Amen? The Lord knows. Verse 6, the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. In this closing verse of Psalm 1, we are confronted with the profound and important truth that the Lord in His infinite wisdom and sovereignty discerns and intimately knows the way of the righteous, while the way of the ungodly leads to destruction. When the psalmist declares that the Lord knoweth the way of the righteous, it is not simply referring to God's omniscient awareness of human actions or paths. Oh, by the way, yung iba doon, mga ungodly, yung iba doon, pastor, deacon, church secretary, officer ng simbahan, nagtuturo ng Sunday school, wag tayong pakasiguro. Naalala niyo lagi kong sinasabi, you can be a very good Sunday school teacher and be lost and die and go to hell. You can be a very good and prolific preacher and be lost and die and go to hell. Examine ourselves. Again, when the psalmist declares that the Lord knoweth the way of the righteous, it is not simply referring to God's omniscient awareness of human actions or paths. To say that God knows the way of the righteous is to speak of a deeply personal, intimate relationship between the Almighty Creator and His people. Ang salitang nakikilala ng Panginoon ng daan ng matuwid, yada in Hebrew, ay katulad at walang pinagkaiba sa biblical idea ng knowing in a covenantal sense. May pakikipagtipan, may personal na kaugnayan sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng nakikilala doon sa Psalm 1:6. Kagaya nung kay Abraham sa Genesis 18:19. Nakikilala ng Panginoon siya. Hinirang ng Panginoon si Abraham. Minahal ng Panginoon si Abraham. Iniingatan ng Panginoon si Abraham. Inalagaan ng Panginoon si Abraham sa isang lubhang, natatangi at espesyal na paraan. Oh, ang sarap, mga kapatid, noon kung totoo din yun sa atin. Amen? Yun yung pinakamasarap sa lahat. Nakikilala ako ng Panginoon. Hindi lingit sa Kanya ang aking mga lakad. At lalo namang hindi natatago sa Kanya ang aking mga luha. Alam niya. Alam niya. Alam niya kung kailan ako natatakot. Alam niya kung kailan ako nadidiscourage. Alam niya kung kailan ako natetempt. Alam niya. Dahil nakikilala niya ako. Amen? Oo, wala nang pinakamasarap na kalagayan sa buhay, kundi ang masabi mo yan personally and with all conviction. For the righteous, their way, their path of life is known by God in a way that reflects His active involvement in their journey. The steps, amen? The steps, and even the stops. Hindi lang yung steps, hindi lang laging forward march. The steps, and even the stops of a good man. Meaning the delays, the detours, or even the waiting seasons in a believer's life.
are ordered by the Lord. Amen? Minsan, hindi go ang sagot ng Panginoon sa panalangin mo, kundi wait and reflect. Wasted time? Oh no. Remember Moses? He had to spend long 40 years in the wilderness. Wasted? No. Doon niya natutunan ang geography ng lugar na kailangan niya pala sa task na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Walang kabiguan para sa isang mananampalataya kung naiintindihan mo yan. Hindi ka magmamaktol. Dapat gagalit tayo, naiinis tayo. Gusto mong pukpukin ang ulo. Gusto ko na. Hindi mo alam na ang Diyos, dahil mahal ka, pinipigil ka, at iniingatan ka, isang napakatinding kasamaan na pwede mong pasukin. Do you believe that? Siyempre, mahirap pagka naglalaban sa puso. Bakit? Because there are times we do not walk by faith, but by sight. May malaking problema doon. The heart is deceitful. So hindi lamang nakikita ng Panginoon ang landas na nilalakaran ng mga matuwid, kundi sinasamahan pa niya sila doon. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Oh, ang daan ng matuwid. At lilinawin ko, ang daan ng pinapaging matuwid sa pamamagitan lamang ng awa at biyaya ng Panginoon kay Kristo Jesus. Ang daan ng matuwid ay hindi lingid, hindi natatago sa Panginoon. Binabantayan niya sila sa pamamagitan ng kanyang providential care. Iniingatan niya, sinisecure ang kanilang landas, patungo at hanggang sapitin nila ang kaluwalhatian. Hindi tayo iiwanan sa gitna. He will not leave us hanging. Romans 8:29-30. Those whom He foreknew, they also called. Those whom He called, they also justified. He also justified, etc. He who hath begun a good work in you will complete it. Praise God. Looking unto Jesus, the author and the completer of our faith. Amen? Ba't ka nag-aalala? Naiiwanan kang bitin sa gawing kalagitnaan ng iyong Christian journey. In stark contrast, brothers and sisters, the way of the ungodly shall perish. A terrifying reminder of the sure end of those outside of Christ. Maaring mukhang maganda ang takbo ng buhay ng masama sa simula. Malusog siya, wala siyang karamdaman, masagana marahil, tila masaya, pero sa dulo, ang kahantungan niya ay kapahabakan dahil hiwalay siya sa katwiran ng Diyos. Wala siyang kaugnayan kay Kristo. O mga kapatid, ang mensahe natin sa umagang ito ay dapat magdala ng kaaliwan at dapat ding tumawag ng pansin. Humamon sa atin to examine ourselves whether we truly are in the faith. 2 Corinthians 13:5. Kung ikaw ay na kay Kristo, magala ka. Ibig sabihin yan, alam ng Diyos ang iyong dinadaanan.
Ginagabayan niya ang iyong landas at ang bawat mong hakbang. If you are in Christ, rejoice! Your path is known. Your steps are ordered, and your end is secure. Tiyak ang iyong hinaharap. Mabuti at mapagpala ang iyong kawakasan. Sa dulo, hindi mo pagsisisihan na inilagak mo ng buo ang iyong pag-asa sa Kanya. Pero, kung patuloy ka pa rin lumalakad sa daang hiwalay sa Diyos, sa landas ng masama, sa landas ng walang pagpapahalaga sa Diyos, bumaling ka sa Kanya ngayon. Huwag mo nang ipagpaliban. Magsisi ka. Sumampalataya ka kay Kristo at sa Kanyang Ebanghelyo upang hindi maging malagim ang kawakasan mo. Repent now and be reconciled to Him. Amen.